Mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto, mas lalo hong iiyak ang Pangulo ho dito mga kabida, no? Sa resulta po ng survey ng Pulse Asia, ano po. Okay? O ang Pangulo po nakakuha po ng -3 doon ho sa survey po ng SWS, mga kabida, kamakailan lang po. Ngayon po sa resulta po ng Pulse Asia po mga kabida, mas lalong bumagsak po ang trust rating po ng Pangulo, ano? Nakakuha po siya ng -15 mga kabida, ano? Eto, babasahin ko lang po itong article po ng News 5, ano, mga kabida, ano po. Trust at performance ratings ni na PBBM, VP Sara. Ito na po, mga kabida, ano. Bumaba ang trust ratings ni na President Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte, ano, nitong Disyembre, ayon sa latest survey ng Pulse Asia, ano po, mga kabida, no. Nakakuha si Bongbong Marcos ng 32% trust rating. Mas mababa po ito kumpara po mga kabida sa 34% na trust rating ng Pangulo, ano, noong September 2025. Nakakuha naman si Vice President Sara Duterte ng 54% trust rating na mas mababa din kumpara sa 56% noong September 2025 mga kabida. Medyo bumaba silang dalawa pero mas matindi ito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano, mga kabida. Kasi kahit na po 2 puntos lang po yung pagbabaho ng kanyang trust rating, ano, mga kabida, pero doon ho sa distrust po mga kabida mas lalo hong lagpak po ang Pangulo po doon, ano. Tumaas yung distrust po mga kabida ng taong bayan po sa kanya, ano po. Kaya nga ang resulta naging -15 po, ano, mga kabida. Samantala, bahagyang tumaas ang performance rating ni Pangulong Marcos ng 34% mula sa 33 noong September 2025. Nakakuha naman ang Vice Presidente ng 56% performance mula sa 55% noong September 2025. Ayan. Eto, gusto ko lang ibigay sa inyo mga kabida yung translated comparative survey results, ano, ng Pulse Asia po mga kabida, no. 33% yung kanyang performance rating kung saan po pagdating ho ng Disyembre, alright, nakakuha po siya ng 34%, so umakyat ng bahagya 1 punto po mga kabida, no. Samantalang sa kanyang trust po mga kabida, ang Pangulo noong September nakakuha po ng 34%, pagdating naman po sa Disyembre 32% na lang po, so bumaba po ng 2 puntos po, ano. While dito ho kay Vice President Sara Duterte sa kanyang performance ratings po mga kabida, no, nung September 55%, samantalang pagdating ho ng Disyembre po mga kabida, umakyat po ng 1 punto, naging 56%, while sa kanyang trust rating ng Vice Presidente 56% noong September, pero pagdating ho ng Disyembre po mga kabida, bumaba po ng bahagya, no, nasa 54% na lang po. Now, anong indikasyon po? Okay? Dito sila nagkatalo po mga kabida pagdating ho sa distrust. Okay? Mas malaki po ang distrust ratings ng Pangulo, ano? Kaya nga, kung isusuma po natin ito hong dalawa, yung trust ratings at saka distrust po mga kabida, ang equivalent po dyan is nasa -15, ano? Samantala yung performance ratings po ng Pangulo, okay? Ang total po mga kabida, nasa -14. So, mas mababa po yung kanyang nakuhang survey result. Ayun, mga kabida. So, eto, sabi ko nga kanina, mas lalo hong malungkot ang Pangulo ho dito, ano? Kasi po, hindi ho maganda yung kanyang kartada po, mga kabida. Yung tingin ho ng taong bayan po sa kanya, okay? Kung ikukumpara po mga kabida kay Vice Presidente Sara Duterte, ano po? Kahit papano, okay? Kung bumaba man po yung trust po ng Vice Presidente, at least 2 puntos lang po mga kabida, no? Alright? Mataas pa rin. Kung isusuma po natin mga kabida, yung trust versus distrust, okay? Nasa +32. Okay? Yung kanya nakuha po ni Vice President Sara Duterte. So maganda pa rin yung performance po ng Vice Presidente ho dito, ano? Mga kabida, kumpara ho kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Anong indikasyon po? Ang indikasyon ho dito mga kabida, okay, hindi na po nasisiyahan po ang taong bayan po mga kabida kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Samot-saring issue po ang kinakaharap po ng Marcos administration, ano?
At ang malaking bulk po dito mga kabida, ito hong issue po ng corruption. Okay? Kasi po, wala hong napatunayan po mga kabida ang Marcos admin sa kanila hong kampanya laban corruption po mga kabida. Despite meron pong isinagawang investigasyon po, ito hong ICI, ombudsman, mga kabida, pero wala pa pong nakukulong na malalaking isda po mga kabida. Merong nakulong po ngayon, dahil ho, inisyuhan po ng arrest warrant po mga kabida, ito hong si Sara Diskaya. Pero hindi po yan maituturing big fish. Ang hinahanap po ng taong bayan po mga kabida, yung big fish, yung mastermind talaga. Wala. Meron man po silang kinasuhan po na sinasabi ho nilang mastermind na si Zaldico, wala ho dito sa Pilipinas. Okay? So, nasa labas pa rin. Hindi ho nakakulong, mga kabida. Okay? So, sa madaling salita po mga kabida, wala ho silang nagawa sa kanilang kampanya against corruption. Buti lang po, mas maganda lang po yung kanilang pananalita dito mga kabida dahil naipangako po ng Pangulo po na by December daw, bago magpasko, meron daw makukulong na malalaking isda po mga kabida. Sana po ngayon. Okay? Siningil na po sila ngayon ni Senator Ping Lacson, mga kabida. Nasaan na po ang ipinangako po ng Pangulo na meron pong makukulong na big fish pagdating ho ng Pasko. Lumipas na lang po ang Pasko, magbabagong taon na lang po mga kabida, wala. Ngayon, meron naman po silang promise po, pangako po, na pagdating ho ng bagong taon po mga kabida is marami daw makukulong. Okay? Titingnan po natin to, kasi parang mahirap na po paniwalaan po mga kabida yung kanilang mga sinasabi, Kasi once na the promise has been broken, mahirap na yan paniniwalaan po mga kabida. Okay? Mas mabuti kung ang ipapakita na lang po nila mga kabida, yung action, hindi ho yung puro salita. Tama yun si Senator Ping Lacson po, mga kabida, na kung hindi ho sila sigurado sa kanilang commitment, sana hindi na lang po sila nagsalita in public. Kasi mapofrustrate lang po yung tao, madidisappoint lang po. Kagaya ho ni Lacson, nadidisappoint po siya, mga kabida. Kasi po, ang kanyang expectation na totoo yung sinabi po ng Pangulo na meron pong makukulong pagdating ho ng Disyembre. Kasi yun yung propaganda po nila mga kabida, wala pala. Okay? Kaya nga, may mga pagdududa na baka naman po, yun yung parang media stunt na lang po yun mga kabida, para lang po ipakita po sa taong bayan, sa mga Pilipino na meron talagang ginagawa itong administrasyong ito. Okay? Nag-create po ng isang independent kuno na investigating body. Pero ngayon, hindi pa po tapos, halos nawalan na po ng tauhan po mga kabida, Isa na lang po yung natira doon po sa original na appointees. Okay? Ito hong si former Supreme Court Associate Justice Andres Reyes po. Pero yung iba po mga kabida na mga original appointees ng Pangulo, kagaya na lang po ni Benjamin Magalong, dating DPWH Secretary Rogelio Singson, okay? At ito hong panghuli na nag-resign po, si Commissioner Rosana Fajardo, okay? Nag-resign din, nagbitiw na po sa kanyang posisyon, mga kabida. So anong silbi pa? Okay? Kung tutusin po, yung ICI po mga kabida, sabi po ni Congressman Erice, is good as dead na po, mga kabida. Okay? Wala hong naipakitang gilas. Mayroon man pong inirekomenda daw na sasampahan daw ng kaso po mga kabida, pero hanggang ngayon, nasaan na po? Sa anong stage po yung kanilang isinabmit na rekomendasyon sa Office of the Ombudsman, mga kabida, di ba? So, hindi ho maganda yung impresyon ng taong bayan po sa ICI. Kaya marami hong nagsuspetsa na baka ginawa lang po ito. Okay, parang ploy lang po mga kabida, na mayroon pong magandang impression po ang tao sa Marcos admin na meron talagang ginagawa, meron pong hakbang para lang po sugpuin ito kong corruption mga kabida na naging lagana po sa administrasyong ito, po mga kabida. Pero sad to say, parang nalulungkot po ang taon po ngayon, mga kabida, dahil hindi po natupad. Okay? Yung pangako po ng Pangulo po mga kabida,
promises are made to be broken. Yon yung lesson learned, okay, mga kabida. Alright? So, titingnan po natin kung ano po yung magiging adjustment po ng Pangulo ho dito sa latest survey po ng Pulse Asia. Mga kabida, 2 surveys na po. At yung surveys, mga kabida, pareho silang nagsabi na lumit yung tiwala po ng taong bayan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At sana po, may gawing aksyon po ang Pangulo ho dito. Baka darating ang panahon po, mga kabida, na mahihirapan na po siyang makarecover po, ano? Okay? Ngayon, negative 50 na ang Pangulo. Huwag hong hayaan na mahirap na pong makarecover. Okay? Sa tiwala po ng taong bayan, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion, pananaw po dito, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.